Dachshunds, meron ba kayong Dachshund o gusto niyo bang magkaroon ng Dachshund? Actually, Dachshund akong Dachshund, pero ang pronunciation nito sa German actually is Dachshund. Dachshund. Pero ang mga Dachshund or Dachshunds ay mga hunting dogs. Dinevelop sila sa Germany, matagal na panahon na, and maraming iba-ibang variations niyan. Sa mga coat colors, iba-iba. Ang pinaka-common yung red. Meron ding mga dapple, merong mga black and tan, etc. Pero ang pinaka-common nga yung red. Merong tatlong coat types, yung smooth-coated, merong wire-coated, and merong long-coated. So, depende sa type ninyo kung gusto niyo mag-Dachshund. Syempre, yung short-coated, ang pinaka-mababa ang requirement for grooming. Ayan. Syempre, super dog, so pinakamagandang ipang-groom, no? Panligo para sa mga dogs. And ang mga Dachshunds, iba-iba rin yung mga sizes. Merong miniature, merong standard, as meron pang mas maliit, parang rabbit size, ganyan. So, mga Dachshunds, never pa ako nagkaroon ng Dachshunds sa buong buhay ko. And I don't know why. Wala naman akong, hindi ko naman sila hindi gusto. Natutuwa naman ako sa kanila. Actually, para silang comical kasi they are known to be like sausage dog dahil ang iikli ng mga paa nila, tapos ang haba ng katawan nila, no? Para silang abnormal. Kaya cute. Pero ang pagiging mutant nila, dahil nga hindi nga normal, ay nagpapangyari na magkakaroon sila ng maraming predisposition ng mga problema. For example, Dachshunds are known to be prone to kasi ang haba ng spine nila, 'di ba? Ang haba ng likod nila. They are prone to several problems sa spine. Yung scoliosis, merong lordosis, merong mga parang yung intervertebral discs nila ay nasisira. Meron din silang patellar luxation, meron din silang predisposition sa retinal atrophy and iba-ibang mga eye and deafness problems. Lalo na yung mga double dapple. Yung dapple, isang gene siya, parang yung color niya parang batik-batik na parang gray. So yung double dapple gene, kapag dalawang recessive ay nagsama sa isang aso, ay maaaring maging bulag or walang mata or deaf or bingi yung aso. Dachshunds, they're very, very stubborn dogs according to several owners na narinig ko. They are high in prey drive kasi nga they were developed to be hunting dogs. Ang tawag sa kanila ay badger dogs kasi badgers ang hinahunt ng mga Dachshund, no, sa Germany. Ito yung mga naghuhukay sa ilalim ng lupa kaya maikli ang mga paa nila. So they were selectively bred para makapasok sila sa mga tunnel. So mahusay sila maghunt ng mga nagtatunnel ng mga vermin, mga daga, mga ganyan. Kaya parang terrier dog na rin sila, no? Pero actually ang classification nila ay mga hound dogs yung mga yan. May mga na-train na kami mga Dachshund sa Manalo Canine University and successful naman ang training sa kanila. Most of the people who had Dachshunds na nagpa-train sa amin, ang training lang naman is basic or advanced obedience. We've never trained a dog na Dachshund sa detection, pero I'm thinking baka pwede kasi they are scent hounds. Ginagamit nila yung ilong nila sa paghahanap ng kanilang prey item. Mataas ang prey drive nila, so pwede sila siguro i-train sa detection, search and rescue, and such jobs na nagre-require ng pang-amoy. Pero guard dog, I don't think so. I haven't heard of any Dachshunds being trained or working as guard or protection dog or assault dogs. Dehado sila kasi sa height, no? And medyo sila, maliit lang sila. Hindi sila talaga pang-deterrent man lang as guard dogs. Pero if you want to get a Dachshund, dahil sobrang cute na cute ito, kaya talagang meron ka ng Dachshund, you should just really take care of your dog para hindi siya or bumaba yung likelihood na magkaroon siya ng mga sakit kagaya ng mga skeletal problems. And sa bone, no, hindi lang po calcium ang importante. Kung gusto niyo maging healthy yung dog sa skeletal system niya or muscular skeletal system niya, choose a dog food or a breeding or a feeding regimen na mataas sa animal protein.
para masustinahan yung bone development, pati yung bone strength. Of course, kailangan may calcium din, pero kailangan balansyado yung with phosphorus. Kasi hindi pwedeng maraming calcium tas mababa yung phosphorus. Kailangan complete and balanced yung diet na pinapakain ninyo. And yung taas ng amino acid content niya, dapat mga 40% pataas, yan ang pinaka-ideal. And wala namang ibang dog food na ganyan, kundi SDN 42. So, hindi naman sa pinopromote natin lagi talaga yung SDN 42, pero yun lang kasi ang ganun eh. Yun lang kasi talaga yung dog food. Wala pang nagde-develop, no, ng ibang dog food na more than 42% na protein, na crude protein, na animal protein. Wala pa akong alam. So, please comment below kung meron kayong ibang comment, kung meron kayong Dachshund. Pakita nyo naman po sa comment section sa baba kung pwede nyo ipakita yung picture ng Dachshund ninyo and kung ano ang gusto ninyo sa Dachshund and kung paano siya mako-compare sa ibang breed. Yamang ako ay wala pong experience sa Dachshund, baka po pwede kayong magkwento sa mga viewers natin at mga nagbabasa ng mga comment section. Ayan, Dachshunds! Isa sa mga popular dogs yan sa US at sa iba pang mga countries, no? I think number 12 sila, number 10 to number 15, ganyan. Nandyan sila sa list of most popular purebred dogs. And malambing naman ang mga Dachshunds, no? And they can be kept at home at in a condominium. They require a fair amount of exercise, pero alalay lang kasi maliliit ang paa nila. Hindi sila ganun ka-athletic, pero mataas ang drive naman nila. Yun lang po, Doc Abel Manalo po ito. By the way, if you want your dog to be registered sa IAGD, magpunta lang po kayo sa mag-message lang po kayo, tulungan po namin kayo. Ayan. So thank you po sa tanong ninyo, Sir or Ma'am Pau Yochi. Ayan, kung meron po kayong iba mga questions or gustong topic para susunod natin mga vlog, please comment below. Please follow and share our videos. Doc Abel Manalo po ito, the Vetrepreneur. Mabuhay po kayong lahat. Naghahanap ako ng mga pictures para illustrate itong video na to. Nakita ko yung mga Dachshund na ang tataba, no? Ito nga pala, prone ang Dachshund sa obesity, yung sobrang katabaan. Hindi maganda sa kanila yon kasi meron din silang predisposition sa diabetes. Hindi po magandang patabain sila. Baka po magkaroon sila ng diabetes. So, feed them right lang. Huwag yung mga masyadong mataas ang carbohydrates or fatty foods. Pinakamaganda yung mataas ang protein. Animal meats ang kailangan ng mga Dachshund. So, please feed them properly para humaba ang buhay nila at maging maganda yung kanilang quality of life. Yan. Thank you.